Sir, ma'am, parang awa nyo na po. Lahat gagawin ko po. Basta ipasa nyo lang ho ko kahit pasang awa. Huwag nyo lang po akong ibagsak. Yan ang pangkaraniwang linyahan ng mga estudyante kapag midterm, prelim, or final exams na nila at nalalapit na ang pag-e-encode ng kanilang mga grades. Hanggat maaari kasi, kaming mga teacher, ayaw namin talaga mambagsak. Siyempre mabigat din sa loob namin yun, lalo na kung may mga maiiwang estudyante. Una, sayang yung pang tuition nyo kasi kapag bumagsak kayo, uulitin nyo na naman with the same subject. Pangalawa, yung mga kaklase ninyo nakafocus na sa mga succeeding units, lalo na kung may mga prerequisite yan, ikaw, maiiwan ka. Tapos yung pambinagsak mo prerequisite. Gaya ng sinabi ko dun sa aking naunang content, ang mga teacher hindi naman talaga basta-basta yan mambabagsak kung walang basihan, lalo na kung ikaw ay hindi pumapasok o kaya hindi nagpapasa ng maayos na submission, na assignment, o kaya requirement, o kaya bumabagsak ka sa mga quizzes or sa seatwork, or hindi ka nagre-recite. Sapat na basihan na yung mga yun para tayo ay ibagsak. Pero meron naman po akong valid reason. Kasi po may nagkasakit sa pamilya namin. Ako naman po ang inaasahan. Working student po kasi ako. Natapat po kasi na nung pasahan ng requirement o kaya nung araw ng exam, pinag-duty po ako ng amo ko. Dito kasi papasok yung foresight natin sa mangyayari sa darating na term. Dapat alam natin bilang mga estudyante yung capacity natin. Kasi kung kunwari ikaw ay working student, dapat alam mo yung limitation mo kung ilang units lang ang kaya mong i-take, na hindi mako-compromise ang iyong trabaho at ang iyong pag-aaral. Mag-abiso kagad sa inyong prof o teacher kung hindi kayo makakapagpasa sa deadline dahil sa mga hindi inaasahang dahilan. Magpakita kayo ng sulat, ng certificate o kahit anong pruweba para lang ma-prove ninyo na nagsasabi kayo ng totoo. Kasi syempre, mga teacher, hindi yan basta-basta maniniwala kung sabi-sabi lang, not unless merong resibo. Isiping mabuti ang mga salitang bibitawan kapag tayo ay nakikiusap. Tandaan, tayo ang nagkulang. Sila, ang mga ating mga guro, ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin para matuto tayo. At hindi lang yon, para matrain tayo maging disiplinadong individual at future na mga professionals. Ang napapansin ko kasi sa karaniwan ng mga estudyante sa panahong ito ay may mga tao na nakikiusap na nga sila, minsan yung tono pa nila na sila pa yung demanding na they deserve this and that. Hindi po dapat ganyan. Kailangan alam natin kung paano natin kukumbinsihin ang ating mga teacher kung tayo ay hihingi lalo na ng consideration. Karamihan naman kasi ng mga guro at profesor ay masasabi nating considerate kung nakikita naman nila na tayo ay nag-e-effort at pinapakita natin ng ating best sa ating mga performance sa loob ng klase. Ibang usapan kasi kung nakikiusap ka na nga pero ang pinapakita mo ay kabaliktaran. Hindi pumapasok, tapos pagdating sa klase, hindi nagre-recite, hindi nagpapasa sa oras. Pagka ganun talagang mahihirapan tayo na makumbinsi ang ating mga teacher para bigyan tayo ng consideration. Kung hindi man tayo mapagbigyan ng ating mga teacher o mga prof sa ating hinihiling na consideration, tanggapin natin ito ng maluwag sa ating kalooban, lalo na kung alam naman natin sa ating sarili na tayo ang nagkulang. At nang sa ganun, mas
magiging madali sa atin na makabawi pag inulit natin ito sa susunod na term. Yun lamang po mga estudyante at maraming salamat.